kapatid kong tagilid kaya makikita niya na yung bagong bahay niya. Sakto nga't nagkakabit na ng pinto kaya malapit na siyang lumipat. Ring at dumating na siya kaya pamimiliin ko na ng kwarto. Wag kang iiyak, kasyongit mo pa naman. I-secure mo na yung sayo at baka ikaw pa yung mawalan. Malapit na ngang magsilipat yung mga kapatid ko dahil matatapos na yung bahay nila. Pinauwi na rin ng sugar daddy ko yung kapatid ko dahil nagtatrabaho siya sa Baguio. Doon nga'y nagre-repack siya ng chicharon para makapag-ipon. O diba, sino namang hindi gaganahan tumulong sa kanya? Dumidiskarte pa rin kumita kahit may ate naman siya. Gusto niya raw kasing mag-ipon para makapag-small business siya kapag lumipat na siya dito. Abay, siguraduhin mo lang at baka sa tsupeta lang napunta. Eme! Nagtatiles na nga rito sa ibaba samantalang yung CR nila tapos na. Next naman yung lababo na nila kaya malapit na talagang matapos. Malapit na rin akong humima sa rehas dahil lubog na ako sa utang. Pero wala naman daw nakukulong sa utang kaya dead ma sa kanila. Na para bang basher lang sila. Pakabugok mo nga. Wala pa nga silang bowl dahil in-order ko pa lang. Syempre mare, yung may flash na yung pinili ko. Para naman pipindutin na lang at hindi sila tamarin magbuhos. Mahirap na mare, baka bahaya ng multo. Wala namang tao pero may tae. Ay, sorry mare, baka kasalukuyang kang kumakain ngayon. Nakapag-tiles na nga rin dito sa itaas kaya ang aliwalas na. Naloka na lang ako, nandito na pala agad yung nanay ko. Iba rin talaga yung aswang, lumilipad na lang. Ring at nagsidating na yung mga pintong pinagawa ng sugar daddy ko kaya ikakabit na. Hindi rin talaga siya nagtipid dahil ang ganda. Yung totoo, may relasyon kayong magbayaw? Nakakaramdam na ako mare na parang sila pa yung magkakapatid. Lahat kasi ng plano dito sugar daddy ko yung nag-isip. Sa halip na nag-aaway kami sa pagtulong ko sa mga kapatid ko siya pa tong magastos. Hindi na talaga tama to dahil dapat nagtatalo kami. Shoot mare, nasa tamang sabungero na talaga ako. Nasa tamang tao pala. Dito nga sa unang kwarto, naikabit na yung pinto. May tiles at kisame na, bintana na lang talaga ang kulang. Siya na nga rin yung humanap ng kokontrata dito, kaya taga-vlog na lang talaga ako. Abangan natin mare kung pasabog din ba yung ipapakabit niya. Nandini na pala si Tagilid, makikita niya na yung bahay niya sa personal. Puro sa video niya lang kasi nakikita dahil malayo siya. Subukan mong umiyak, aasbaran talaga kita. Abay, hindi palusaw yung atay ko, kaya wag mo kong iyakan. Pinamili ko na nga siya ng kwarto dahil baka siya pa yung mawalan. Mare, siya nga lang dapat yung nakatira dito. Mga siraulo talaga kaming magkakapatid kaya hindi nyo kami makikitang magyakapan. Hindi kami showing magkakapatid kaya sa ibang paraan namin pinapakita yung pagmamahal namin sa isa't isa. Asaran talaga at inuman ang banding namin. Pero dinadalangan na lang namin ang pag-inom dahil baka kabod na lang kaming maging alamat. Ikaw rin, pagka tumagos ka sa pader, kakam kami ng mga kapatid mo yung bahay mo. Aba, naging matigas yata yung kapatid ko. Iba yata yung simoy ng hangin sa Baguio dahil kabod na lang siyang nareset. Pero puwera biro mga mare, sobrang saya talaga namin. Nagpaabot nga kami ng gabi dito dahil gusto naming namnamin. Parang kailan lang kasi napapalibutan pa siya ng baha. Pero ngayon naisalba ko na siya at naipaayos pa yung bahay niya. Magkakasama pa silang magkakapatid na puro syongit. Ang ganda naman ng ngiti ng kapatid ko, may CR na kasi siya. Hindi na ulit siya maghuhukay sa lupa. Eme lang mare, kila nanay pa siya nagsi-CR dati. Sa layo ng nilalakad niya, naiigit na lang talaga siya.